Sobrang saya ng inyong Inday Nini mga may guys o kasi nakahakot na ng mga second hand. Ang ganda-ganda talaga dyan mga may guys. Hindi na ako nag-video sa loob kasi busy ako sa pangukay-ukay mga may guys. Sobrang ganda ng mga damit, kung mga ano-ano dyan. Tapos ang mumura lang mga may guys. Siyempre may bunker naman tayo. Ay pili tayo ng pili, charire. Ang napili ko dyan guys, yung ang ganda talaga mga may guys. Pang alis ko, winter jacket at saka sapatos. A day in my life as a student nga naabot diri sa lugar sa mga dagugbunal. Good morning sa inyo mga guys! Today is Friday and surprise! My husband is here na so siya ang maghatid sa akin sa school mga my guys ngayong morning. So every Friday lang talaga niya ako maihahatid sa school mga my guys kasi Mondays to Thursday may trabaho siya at malayo siya sa akin. Lalo na ngayon is nasa Helsinki na siya mga my guys. So 5 hours na ang drive mula sa amin papunta dun sa trabaho niya. Kaya sobrang layo na namin sa isa't isa at ako lang talaga mag-isa sa bahay mula Monday hanggang Thursday. Pero masaya naman ako na malungkot kasi hindi ko siya kasama. Masaya kasi araw-araw kami nagbi-video call at masaya din ako mga my guys dahil provided ako, hindi ako pinapabayaan ng aking asawa. Kaya masaya na din ako mga my guys kahit hindi ko siya nakakasama ng mga ilang araw. Kasi for me, napaka-blessed ko na dahil hindi lahat ng may asawang afam is maganda ang sitwasyon sa buhay dito sa ibang bansa. Kaya super thankful lang talaga ako mga my guys kasi kahit na hindi mayaman yung asawa ko, pero kaya niya akong alagaan, bigyan ng magandang buhay, no, dito sa Finland. So ayun mga my guys, tapos na rin ang aking klase. So tuwing Friday hanggang alas 12 lang talaga kami ng tanghali mga my guys. So dumaan muna kami ng coffee shop mga my guys kasi kaninang umaga sobrang nagmamadali na ako, rush hour na dahil nga late nang gumising, sarap kasi matulog. Kaya ayan, walang coffee, walang morning breakfast kami ng asawa ko. Hindi ako nakapagluto. Yung ugali ko sa Pilipinas, dinadala ko talaga dito mga my guys. Yung asawa ko naiinis minsan kasi tsaka lang daw ako magtatatatat na kung malapit na ang oras. Pero sila hindi sila ganun mga my guys. Napaka-importante sa kanilang oras. Malayo pa lang ang oras, ready na yan sila. So bago kami uuwi mga my guys, dumaan muna kami dito sa East Market para ilagay itong mga plastic booty mga my guys. So yung plastic booty na dito mga my guys, may mga price yung mga my guys, nagkakapera ka. So kumikita din kami dyan mga my guys ng mga 20 euro, 10 euro, 15 euro. So ang galing ng mga my guys kasi napapakinabangan mo kung ano yung mga binibili mo sa store na mga inumin. So pagkadating nga namin sa bahay mga my guys ay umalis din kami agad kasi niyaya kami ng kapatid ng asawa ko at saka yung asawa niya na i-visit namin yung father ng asawa ko. So first time niya akong makikita mga my guys. So, i-visit namin mga my guys, first time niya akong makita at makilala. So, ngayon lang din ako dinala ng asawa ko kasi ngayon lang din siya nakapag-desisyon na ipakilala ako dahil nga hindi maganda ang naranasan niya sa kanyang ama nung kabataan niya kaya may hate siya sa kanyang tatay. Pero dahil tatay niya, syempre matanda na, so mas maganda yung magkaayos-ayos na at magkaroon ng peace of mind. Yun lang naman ang gusto ng asawa ko mga my guys. At kinabukasan nga mga my guys, Father's Day dito sa Finland. So, hindi ko expect na dadalawin ni Lucas yung tatay niya. So, yung asawa ng mga my guys is may anak siya sa una nung kabataan niya. Ganun. So ayun, masaya yung asawa ko kasi dinalaw siya ng anak niya. Nagbanding sila, naglalaro sila together ng PlayStation. At pagkatapos ay umalis kami para kakain sa restaurant. Tapos ayun, kumain na rin kami sa labas, nagchika-chika, ganun. At saka hindi ko expect mga my guys na ganun yung pakikitungo sa akin ni Lucas. Oh my God, my guys, natutuwa talaga ako mga my guys kasi akala ko tulad pa rin siya nung dati na nung pagkakasal namin ng asawa ko. Halos hindi talaga siya umuinik mga my guys, mahiyain, hindi talaga siya nagsasalita. Pero hindi ko expect mga my guys. Pagpasok talaga niya sa bahay, sa apartment namin mga my guys, talagang kinukumusta niya ako. Kamusta na daw ako? Okay lang ba ako dito? How was Finland daw? Kumusta daw ako dito sa bansa nila, ganun. Hala mga my guys, na-overwhelmed talaga ako mga my guys kasi hindi ko expect na sasabihin niya yun sa akin at ito pa. Natutuwa talaga ako mga my guys kasi sa akin pa talaga niya sinabi na my girlfriend na daw siya. Oh my God, medyo nalungkot naman ako dahil may pamangkin kasi ako mga my guys at binubula-bula namin yan sila dati hanggang sa nag-friend request si Lucas sa pamangkin kong babae sa anak ng kambal ko. Nalungkot ako, chariris. Kasi may girlfriend na si Lucas. Talagang ulitaw na yun siya mga my guys, no? At saka mas lalo siyang pumugi ngayon.
Tsaka mas lalo siyang talagang maalaga sa kanyang sarili ngayon. So yan, kumain kami sa labas. Dito lang din sa restaurant ng kaibigan ng asawa ko. Dito kami kumain kasi malapit lang to sa amin mga maygay. Dito kami nag-celebrate ng Father's Day. Kumain lang kami sa labas. And then mamaya pagkatapos namin kumain ay uuwi na rin si Lucas kasi pupunta na siya sa lugar kung saan siya nag-aaral mga maygays. Malayo yung school ni Lucas dito sa bahay nila, yung bahay ng mama niya. Kaya magta-travel pa siya papunta doon. So yung asawa ko at mama ni Lucas is good friend talaga sila mga may guys. Ganito sa ibang bansa, no? Pag nagkahiwalay, friends na sila para sa anak nila kasi yung nanay ni Lucas is may asawa na din at may anak sa pangalawang asawa niya. So ganito sa ibang bansa mga may guys, no? No hates talaga sila pag nagkahiwalay na. Friends na lang para sa anak nila. Pero sa Pilipinas, hindi talaga. Mortal na kaaway ang tawag pag nagkahiwalay na. At pagkatapos nga namin kumain mga may guys ay umalis na si Lucas at kami ay nag-shopping naman ng aking asawa. So, shopping niya ako. Bibili daw kami ng mga damit, mga winter jacket, mga ganun. Kasi winter na, so I need more jacket. So, actually, marami na akong winter jacket mga may guys. Pero gustong gusto ko pa rin bumili ng mga winter jacket, no? Yung panglakad naman na winter jacket ang bibilhin ko. Tapos sapatos, ganon. Ayan, sinaping ako ni Jusawa. At mamaya ay lilipat kami ng ibang store. Una lang kasi kami pumunta dyan dahil nag-sale yung Talas dahil hanggang today na lang sila at magkuklose na yung Talas. Talas ang tawag. So, nakakalungkot kasi sabi ng aking asawa is 100 years na daw yan na nag-ooperate dito sa hometown nila ang Talas. At ngayon ay bumagsak daw kasi na lugi, no, bankrupt. Kaya, ayan, nag-sale sila at last day nga today ng sale. Kaya dumaan kami. Pero ang purpose talaga namin, doon kami doon sa second hand talaga na lagi namin pinupuntahan ng aking asawa. Pero dumaan muna kami dyan kasi last day today, malay mo sobrang sale na talaga. At na mga branded kasi yan dyan sa Talas. Ayan, so nakabili ako dyan ng 2 pantalon na sobrang baba na lang ng presyo mga may guys. Nagpapasalamat lang talaga ako sa asawa ko mga may guys, no, kasi hindi talaga niya ako pinagdadamutan mga may guys. Hindi niya ako tinitipid kasi may naririnig kasi ako mga may guys, lalo na yung papunta ako dito sa Finland mga may guys. May nakasabay akong isang Pilipina na nursing dito sa Finland. So yung asawa din niya is Pinoy at may mga anak siya, kinuha lang niya yung anak niya sa Pilipinas. So nagkasabay kami. So sabi niya, may asawa ba daw akong Finnish? Sabi ko, oo. Sabi niya, iba daw ang mga ugali ng Finnish daw. Hindi daw yung nagbibigay ng pera kasi may kakilala daw siyang Pinay na hindi daw binibigyan ng pera, hindi daw nagpo-provide sa Pilipina, ganun, kahit mga personal hygiene na lang or mga kailangan sa katawan, ganun. Hindi daw nagbibigay, tihik daw kaayo ang Finnish. So, na-action ko kabalaka mga may guys nung nasa airport ako. Pero kampante naman ako mga may guys kasi kung tihik pa ang asawa ko, hindi sana niya ako pinapadala ng pera monthly nung nasa Pilipinas pa ako. Kaya kampante talaga ako mga may guys. Kaya super thankful lang ako kasi hindi niya ako pinapabayaan dito talaga sa Finland. Masaya ako dahil pinuprovidean niya ako, no? Talagang hindi niya ako pinagdadamutan sa lahat ng bagay, mapagkain man, mapadamit, or mapa-personal hygiene. Talagang hindi niya ako pinagdadamutan mga may guys. So, super thankful lang. Is it somebody or is it somebody. Yeah. Sorry. Oh my God, sorry. It's so... Sobrang tawa ko dyan mga may guys kasi akala ko tinda yung jacket mga may guys, yun pala may-ari. Talagang nilagay lang dyan, siguro punta sa fitting room at suot-suot kaya iniwan dyan. Akala ko naman paninda. Akala ko naman winter jacket, animal ragito Hey, nako. So yun mga may guys, pagkatapos namin dyan ay pupunta na rin kami doon sa second hand na gusto ko talagang puntahan mga may guys dahil napakamura lang talaga ng mga damit doon at ang ganda-ganda pa. Sobrang saya ng inyong inday nini mga may guys o kasi nakahakot na ng mga second hand. Ang ganda-ganda talaga dyan mga may guys. Hindi na ako nag-video sa loob kasi busy ako sa pangukay-ukay mga may guys. Sobrang ganda ng mga damit, kung mga ano-ano dyan. Tapos ang mumura lang mga may guys. Siyempre may bunker naman tayo. Ay pili tayo ng pili, karire. Ang napili ko dyan guys, yung ang ganda talaga mga may guys. Pang-alis ko, winter jacket at saka sapatos, ganun. Yun ang nabili ko mga may guys. So hindi na ako nanghingi ng plastic bag or mga paper bag dyan mga may guys para lagyan kasi ang laki-laki kasi hindi magkasya. So yun mga may guys, dumating na kami at nagutom ang mga person sa kanilang mga gala, charis. Ako lang naman ang nag-enjoy kasi ako lang naman ang
ang maraming nabili mga my guys. Sobrang nag-enjoy talaga ako mga my guys. Gustong gusto ko talaga yung mga ukay-ukay mga my guys kasi andun yung mga original eh. Ang ganda-ganda pa mga my guys. Tapos ang mura pa mga my guys. Eh yung asawa ko, wala din siyang nahanap na nagustuhan niya. Kaya ako lang talaga ang nakabili. So ayan, kakain muna kami mga my guys. Salamat sa inyong panunood, sa inyong pag-suporta sa aking YouTube channel. Thank you for watching. See you next vlog. Bye!